Good day, mga lalabs ko! Yes, alam nyo ba na ang puso ng saging ay pwede natin gawing ukoy? And yes, ito na yan, oh. At sa procedures and ingredients niyan, continuous mo lang panuorin ang video na to para makita nyo ang procedures and ingredients nito. Guys, sobrang sarap nito. Ito yung ukoy na mas masarap pa sa isda at hipon. Talaga namang at ang sausawan, tingnan nyo, oh. Sobrang sarap. Yes, pwede nyo actually gawing sausawan ng ketchup or Mang Tomas. Pero I choose to make sausawan ang maanghang. And yes, dito, pag pinanood nyo continuously ang video na to, makikita nyo kung paano ko lalagyan ng ingredients ang puso ng saging mula sa pagkahiwa at pagbablanch at complete ingredients nito hanggang sa pagpiprito. Kaya halika kayo at sundan nyo ako kung paano natin gagawing masarap na ukoy ang puso ng saging na napaka-nutritious. Yes! And let's Hello cook! everyone! Guys, samahan nyo ko at tayo ay mag-uukoy ng puso ng saging. And yes, tama ang narinig nyo. Ukoy na puso ng saging. Siyempre, ang puso ng saging, pagkahiwa natin ng masyadong maninipis na ganito, ayan, so i-blanch lang po natin. Pakuluin na muna natin yung tubig, may kunting asin at paminta. Ayan, pagkatapos ng kumulo ng only 3 seconds, kunin na siya at i-drain. Ayan, so nakikita nyo nasa strainer siya. At pagka-drain ko nga, ay inilagay ko na kaagad itong ating cubes. At ang gagamitin ko nga pong cubes ay chicken. Yes, nilagay ko na yung cubes dyan dahil wala akong ginisa mix. Naubusan ako ng ginisa mix. So, para matunaw yung ating cubes. Yes. So, dito naman ay meron tayong all-purpose flour and sweet potato flour. Pinaghalo ko lang po yan. Ayan. And then, dito naman ay meron tayong Chinese chorizo bilbao. Ayan. At maglalagay din tayo ng kunting light seasoning ng Knorr, kunting pamintang durog, at kunting sesame oil. Ayan. Maglalagay din ako dyan ng kunting ketchup. Halika na at ilagay na natin dito sa ating flour ang ating puso. Ayan. So, ang una nating pagtutuunan ng pansin ay ang puso. Kailangan ay ma-mix natin thoroughly ang ating puso sa harina na ating inilagay at cornstarch. Ayan, ang hirap, no? Pag ikaw yung naghahawak ng camera, wala kang camera person. Ayan. So, para mahalo nating mabuti, maglagay na tayo ng durog na paminta. Maglagay na rin tayo ng sesame oil. Kayo nang bahalang mag-adjust, guys, ha. No measurement ito. Ayan, light seasoning ng Knorr. Mas papasarap ito. At kunting ketchup. Pampablend po yan ng taste para mayroong sweetness ang ating gagawing ukoy. At pagkalagay nga natin ng lahat ng mga ingredients na yan, isunod na rin natin ang ating Chinese chorizo bilbao na hiniwa natin ng maliliit lang. Parati ko na po itong ginagawa pero ngayon ko lang naisipan na i-video. Ayan. So, bago ko i-mix lahat, lalagay ko na rin yung itlog. Huwag natin kakalimutan ang itlog. So, yung akin pong puso ay isang medium. Ang lalagay kong itlog ay 2. Pero, it's up to you. Kayo ang bahalang mag-adjust kung gaano karaming itlog ang gusto nyo. So, kung gusto nyo ng medyo sticky yung inyong gagawin, put more eggs.
Pero kahit isang egg naman actually pwede na. Ayan. At habang ginagawa ko nga ito, nagpapainit na ako ng mantika. Guys, alam nyo ba, napakasarap nito. Mukha lang simple, but actually sobrang sarap. And puso ng saging has a lot of nutrients to contribute to our body circulations that many people doesn't know. Akala ng mga nasa probinsya na lagi nalang puso ng saging ang kanilang ulam, kawawa na sila. No, marami pong benepisyo ang puso ng saging na pwedeng mai-contribute sa ating body circulations na hindi na po natin bibilhin ang mga vitamins na iyon sa Western pharmacy. Yung mga Western medications na ikino-contribute natin sa ating body, actually it's not good. Pero yung mga ganito, this is very natural. So, mas maganda po yung ganito. Halika na at tayo ay magpa-fry na. So, dito sa mainit na oil, maglagay lang tayo ng enough size. Huwag masyadong makapalan. Kasi otherwise, matagal siyang maluluto. So, ipa-flat natin yan. Lagay natin sa medium heat. Hayaan natin mag-golden brown, saka natin babaliktarin para hindi siya ma-deform. Huwag yung maya na lang nagbabaliktad kasi ang tendency na di-deform ang size ng ating ukoy, no? So, hayaan muna natin mag-crunchy yung sa flat side and then saka natin i-flip up. So, ayan guys. Kung hindi deep fry ang inyong ginagawa, ganyan nyo yung oil para hindi basa sa ibabaw. Para pag flip up nyo ng ganito, ay hindi na didikit. Diyan. O, di ba ang ganda? Yan. Kanya-kanyang technique lang yan para mapaganda ang outcome ng ating ginagawa. And then, i-compress natin ng ganyan. Para mas matanggal yung hangin sa loob at mas maging solid, mas numipis siya, magkakaroon ng crunchiness yung kanyang outer. At napakasarap kainin, may crunchiness yung palibot. Ayan. Alam nyo guys, ganitong ulam, gustong gusto ito ng mga bata. Yung chorizo bilbao, nag-i-enhance siya ng lasa. Lalo siya nagpapasarap. Ayan, balikan rin natin once again. Para yung crunchiness niya ay balance. Tingnan nyo guys, ang ganda oh. Ayan. Ooh. Diba? Oh, pakinggan nyo. Very crunchy. But I want more crunchiness. Then, tama na yan. Huwag nating hihinaan yung apoy guys sa pagtatanggal natin. Para yung consistent ng oil, hindi bababa. Yung temperature, no? Ayan. Ayan, the same thing lang yung gagawin natin guys ha. Hintayin natin yan na mag golden brown. And then, for us to be easy, ayan, ganyan natin. Ayan.
Hinaanan natin ng kunti yung apoy. Ilagay natin sa medium. Kasi medyo lumalakas na yung apoy, masyado nang mainit. Dahil pangalawang salang na ito. Ayan. So once again, i-compress lang siya. Para matanggal yung mga hangin sa loob. And mas firm. Ayan, pwede na natin ilagay ulit sa medium heat. Ayan, so let it golden brown. Let it crunchy. Ang bango-bango guys, promise. Sobrang bango. So, ayan guys, ito yung second batch. Once again, baliktarin ulit natin para mas crunchy. Tingnan nyo guys, sobrang crunchy oh. Naririnig nyo? And ito yung una. Nakita nyo? Narinig nyo ba? Sobrang crunchy no? Sarap. Ito ang ukoy na sobrang sarap at sobrang nutritious pa. Ayan. So we are going to proceed for our last batch. Alam nyo guys, bakit natin ginaganito? Mas makakatulong kasi na mas kaagad-agad na mag-dry yung on top, no? Yung ibabaw. Para sa pag-flip up natin ng ganito ay, ayan o. So, dry na yung sa ibabaw at hindi na siya mag-i-splash sa ating kawali. Something na technique na makakatulong din sa atin na makaluto kaagad. So, hindi masyadong nakasalang, hindi masyadong matagal nakasalang. Of course, makakatipid tayo sa gasol. Let's take note everyone, ang gasol sobrang mahal na. Not unless na hindi kayo particular magtipid. Marami kayong pera o well financial off, no? So, ako guys, nagtitipid ako kasi syempre ang social media ko hindi pa naman ganun kalaki ang income niyan. Iisa lang ang tao na nagsusupport sa akin. And I don't want him to feel so difficult just because of supporting me. So, maging particular po tayo at maging concerned tayo sa mga tao na nagsusupport sa atin. So, gawin natin lahat ng pamamaraan ng pagtitipid. Sa mga pamamaraan na yon, makakagaan tayo ng buhay ng tao na nagsusupport sa atin. Why nasasabi ko yan? Kasi nung ako'y na OFW, can you imagine, 27 years akong OFW, wala naging concern sa akin. Everyone hindi nag-iingat ng pangangatawan, kaya one after another ang gastos ko. Kaya 27 years akong OFW, sumusweldo ako ng 250,000. Tanungin niyo ako kung may ipon ako, wala. Sa awa ng Panginoon, napag-aral ko lang mga anak ko, nakapagpabahay ako, pero wala akong ipon. But praise the Lord, pinagaling naman ako ni God sa sobrang pagod ng katawan ko na nagkasakit ako. So sapat na sa akin yon. So anyway, ang dami nating kwento. Ang point of view natin ay pagtitipid lang naman. So anyway, ito na guys. Luto na ito. Ayan. Kunin na natin. I'm excited. Wow. Upya. O, diba? At sa ilalim nga ay nilagyan ko ng tissue para mag-absorb ng oil. Para healthy-healthyhan tayo. Jaran! And jaran! Ayan na! Ready na! Ready to consume ang ating ukoy na puso ng saging. O diba? Siyempre, pag sinerve natin yan, dapat may art. Para maka-invite more ng ating appetite. And yes, good combination talaga ang ating cucumber na freshly harvested at ang ating tomatoes. Diba? Look at that. At syempre, ang sausawan niyan, bongga sarap. Yummy!
Kasawsawan pa lang, talaga namang. Uhu. Thanks for Ayan. watching everyone. Masarap nito, Dito way na guys. always And saying, pwede don't nyo rin forget to gamitin keep ang loving one ketchup another. or Mang I love you Tomas. all. God bless.